Hello mga ka-G-Lovers, Giovanni B nagbabalik. So bali, may isi-share lang ako sa inyo mga ka-G-Lovers, itong X12 na to. So ang problem nito, yan yung model niya, X12. So ang problem nito, meron siyang power pero hindi siya tumutunog. Nung binuksan ko siya, nag-check ako dito sa filter capacitor. So wala akong nasukat na voltahe. Nag-check rin ako ng voltage biasing nito, wala akong nasukat na voltahe. So chinek ko lahat. Chinek ko yung drive dito, itong PWM drive, chinek ko. Ay may supply naman, pero wala siyang biasing dun sa MOSFET niya. Yan, para mag-inverting siya. So ang ginawa natin, tinanggal natin dito yung yung IC na PWM, yung TL494CN yata. So parang ganun. So, nagpabili muna ako sa customer kasi wala akong available. So, titingnan natin kung yun lang ba talaga ang problema. So, buti na lang, meron tayong nakuhang IC. So, nahirapan din maghanap yung customer. Buti pa na lang, meron pala akong stock sa bahay. So, umuwi pa nga ako para makakuha lang ng ganitong IC. So, yung TL494CN. So, bali, isang PWM IC ito mga ka-G-Lover. So, yan yung datasheet niya, yung pinout niya. So, bali, nag-check muna ako dito. So, sinigurado ko mga ka-G-Lovers, chinik ko kung meron siyang supply. So, check natin ha. Kanina pala, chinik ko na yung mga MOSFET. So, wala namang problema sa MOSFET. Walang shorted or nag-leak. Yung diode din dyan, okay din. So, hindi rin shorted o nag-leak or open. So, okay yung diode dyan. Kaya mukhang ito lang yung pinaghinalaan kong tinamaan kasi wala siyang biasing. So walang voltage yung gate ng MOSFET natin. So walang signal na dumadaloy papuntang gate. Kaya ibig sabihin may supply naman yung natin yung IC na PWM IC. So ibig sabihin pwedeng ito na yung problema. So chinek ko nga siya, meron siya, ito yung positive natin. So meron tayong dito nasusukat na voltahe. Basta pinakita ko na lang yung datasheet sa inyo. Yan, di ba pumapasok sa IC yung voltahe niya. Yan o, 12.5. So nakaset dun sa natin sa power supply ay 12.5. So ibig sabihin, dahil may supply yung IC, pero walang lumalabas na PWM voltage sa IC. Kaya ibig sabihin, may problema talaga yung IC. So, walang voltage yung gate niya. So, ito na, kinabit na natin. So, hindi ko pa siya nakasolda. So, isusolda pa lang natin para makita natin kung ito ba lang ba talaga yung problema niya. Basta nung dinala sa atin to, nung nilagyan ko siya ng speaker, kasi may power naman, wala siyang tunog. Nilagyan ko siya ng input, sound, wala talaga siyang tunog. Nung binuksan ko to, nag-check ako dito sa filter capacitor. So, positive and negative voltage yan. Nung pag-check ko siya, mga ka-G-Lovers, wala siyang voltage. So, ibig sabihin, hindi rin nasusuplayan yung pinaka-amplifier niya. So, ang gamit ng, dito, amplifier, yung, transistor para, yung medyo malalaki, pang amplifier talaga. No, nag-test ako ng voltage biasing doon, wala din talagang supply. So, ibig sabihin, talagang hindi gagana. Kasi wala nga yung pinaka-filter niyang supply, pati yung voltage dun sa transistor natin, pinaka-power transistor natin sa amplifier, wala rin voltage, wala siyang biasing kasi walang supply nga yung filter. Kaya naisip ko, baka dito may problema sa primary. So, nag-check ako sa MOSFET. So, pin number 1 and pin number 3. So, wala rin voltage dun sa MOSFET. So, ibig sabihin, wala siyang supply doon na dumadaloy sa gate. Kasi yung source niya, nakarekta naman. So, nakarekta siya sa ground. So, ibig sabihin, walang problema sa source.
hindi lang lumilipat sa drain kasi wala siyang supply sa gate na positive. So, nung tinis ko siya, wala siyang supply sa gate. Kaya sabi ko, may problema yung PWM. Walang binibigay na supply papuntang gate. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko yung IC. Nagpabili ako sa customer, wala siya nakuha. Naglibot-libot siya, wala rin siya nakuha. So, naisip ko, meron pa pala akong tira sa bahay. So, umuwi pa nga ako. Tanghali, pagkain ko, diretso na ako sa bahay. Doon ako kumain kasi kinuha ko pa yung IC na to. So, ito na nga, kinabit na natin. So, aalamin natin kung ito lang ba yung problema niya. So, baka maka-experience kasi kayo nito mga ka-J-Lovers sa mga ganitong unit B12 na may power naman siya. May nakita kayong indicator na kulay green pero wala siyang sound. Check nyo agad yung filter capacitor niya kung meron siyang voltage na mataas. Pag wala, check nyo yung MOSFET kung may supply na biasing. So, gate, saka source. Pag wala din, so, proven and tested na yan. May tama yung PWM natin. So, check nyo rin yung PWM IC kung meron siyang supply, syempre. Kung wala talaga yung supply, hindi yan gagana. Pero kung may supply naman siyang dumadaloy na hindi pa rin siya gumagana, talagang sira yun. So, check natin. So, dikit ko muna to. Naka-ready na. So, pindutin lang natin yun. So, i-jog lang muna natin. Pag gumalaw yung multimeter natin, nagkaroon ng voltage ng konti. So, ibig sabihin, gumana. So, on and off that. Yan. Gumalaw siya, di ba? So, ibig sabihin, pwedeng gumana to. So, diretso na natin. So, baka kasi ma-overload yung MOSFET natin pag may problema pang iba. Kaya ginagawa ko, ginajag ko muna o pinipindot ko lang siya. Meron na tayong 33 volts positive. Hanapin natin yung negative. Basta meron na tayong 33 volts. So, hindi ko na kasi binaliktad. Kaya, kakapain na lang natin. So, tinignan ko muna kasi hindi ko makuha kung nasan yung isang source ng capacitor. Yan, sinilip natin. So, dito pala. Yan. So, check na natin. Yan. Inuna natin, meron tayong positive 33. Tapos, hanapin natin yung negative 33. Yan, negative 33 and positive 33. So, may center tap to. So, next, check natin yung voltage biasing dito sa mga output transistor. So, hindi pala nakita yung multimeter natin. Huwag kayong mag-alala mga ka-J-Lovers. Kasi inangat ko yan. Kasi yung una, hindi ko napansin na hindi pala abot ng camera. Huwag kayong mag-alala kasi inabot ko yan. So, papakita ko pa rin sa inyo yung actual na voltage biasing ng ng transistor natin. So, yan, nilagay natin sa bandang taas na. So, end to end rin yung test natin. Yan, 0.3, diba? Ang ganda ng voltage biasing niya. 0.3. Yan, 0.3. 0.3. So, doon naman tayo sa kabila. Yan, 0.3. 0.3. 0.3. So, lahat ng 8 output transistor, kasi tig-apat sila, ay 0.3. So, ibig sabihin good yung biasing. Check na natin kung magkakaroon na to ng sound. So, hindi ko na siya na-audio test kasi nakakabit na yung preamp dyan. So, ang ginagawa ko, kakabit na lang natin to. Tapos, actual natin siyang testingin. So, ito yung luma. Yan. Diba? Nagkaroon na siya ng voltage. So, hindi ko na kasi pinakita sa inyo yung pag-test ko nito kasi nung una, akala ko naka-video, hindi pala naka-video, hindi napindot. So, napakita ko na lang sa inyo, nakabukas na siya. So, at least, sinabi ko pa rin sa inyo yung mga posibleng nangyari. Kaya, hindi siya gumagana. So, balit dito mga ka-J-Lovers, nakabit na natin yung yung mga lock niya para makabit na dito sa casing niya para ng heatsink para mapatugtog na rin natin kasi iinit yan pag hindi natin kinabit dito. Yan, nakabit na, di ba? So, next natin, kabit lang natin yung mga connection natin dito, speaker, tapos yung input, kabit na natin.
Okay, yan, nakaready na tayo. Yan, nakakabit na. Nung una kong pag-try, hindi pala nakakabit yung source natin ng audio. Yan. Pag power on ko, hindi tumutunog yung customer pa nakakita na hindi ko pala kinabit. Minsan talaga, yan, nakakalimutan natin mga ka-G-lovers. Yan, nakala ko niya ako, sabi ko hindi tumutunog. Yan, pinihit ko pa to, hindi tumutunog. Sabi ng customer, baka ito hindi mo kinabit. Yan, ito tinuro sa akin ng customer, hindi ko daw kinabit. Pagkabit natin nito, naging okay naman, tumunog na. Yan, testingin na lang natin. So, sana meron na naman kayo natutunan sa tutorial namin ito. So, maganda pala yung tunog nito, ang lakas. So, lalo na kung gagamitan mo pa ito ng equalizer. So, maraming salamat sa inyo lahat mga G-lovers. Ya parehas sa tanong. So, yan yung kinakain niya pala na ampere. So, 25 watts siya, nagpapalo, 2 ampere. Pag nilakasan mo siya, tumataas naman siya. Pag hininaan mo na sa 1 ampere na lang. So, tama lang yung konsumo niya naman. Hindi naman masyadong grabe konsumo. Nasa 2 ampere, pataas niya. So, maraming salamat mga ka-G-lovers. Okay na baga?